Muling isinalaysay ni Eugene Y. Pasco sa pagguhit ni Brent Sabas. Noong unang panahon, sa bulubunduking bahagi ng Cordillera, nagkalayaang mamasyal sa pampang ng ilog ang matalik na magkaibigang sina daga at ibon. Sino nga ang matalik na magkaibigan? Daga at ibon. Very good. Nagugutom na ako. Magsaing ka naman. Lambing ni daga sa kaibigan. Sige, magsasayang ako, pero initin mo ang baon nating ulam. Sagot naman ni ibon. Masarap ang luto ko, at tiyak, mapaparami ang kain natin. Ano kaya ang susunod na mangyayari sa kanilang iluluto? Nagsaing nga si ibon sa isang lumang palayok. Saan siya nagsaing? Palayo. Good! Dahil hindi sanay at malakas ang apoy, ng panggatong napakaraming tutong sa kanyang sinaing. Napakaraming ano? Ayan. Sinayang mo ang bigas! Galit na galit si daga. Ninakaw pa naman niya ang bigas sa isang bodega. Muntik pa siyang mahuli ng isang bantay na pusa at pinabol pa siya. Pinabol pa siya. Nang walis tingting ng isang magsasaka. Sino umabol sa kanya? Magsasaka. Very good. Ang galing naman ng mga teacher. Nang sila'y matapos ng kumain, sinimulan nilang kayurin ang naiwang makapal na tutong sa palayok. Napakatigas nito at ubod ng itim. Nang kanila na itong mahano, naghugis palayok ang tutong. Mamasyal naman tayo. Paanyaya ng kaibigang ibon. Naiisip mo ba ang naiisip ko? Nakangiting, sabi ni daga. Naisip ka rin. Punta ka natin itong dulo ng ilog kaya. Pupunta sila saan? Sa ilog. Ayan ang ilog, oh. Ang haba ng ilog. Yay! Masayang naman kang magkaibigan gamit ang kanilang nahamong tutong. Nang marating nila ang isang bagong layon, nagsimulang ngumat-ngat si daga. Anong ginawa ni daga? Kaon niya Naku, anong mangyayari sa kanilang bangka? Magmerienda muna tayo. Nahihiyang sabi ni daga. Nagugutom ako sa ating paglalakbay. Huwag mo kainin ang ating sinasakyan! Babala ni ibon sa kanyang kaibigan. Agad namang nakaisip ng dahilan si daga. Huwag kang mag-alala. Sinusubukan ko lang kung tunay pang matibay itong bangka natin. Kaya inangat-ngat ko. Bakit niya raw inangat-ngat? Very good si ma'am. Sinusubukan niya kung matibay ang bangka. Huwag mong kainin ang ating sasakyan! Sabi naman ni daga kay ibon. Nang simulang tukain ni ibon ang bangkang tutong. Anong ginagawa mo, ibon? Ay, sinusubukan ko lang din kung matibay ang ating bangka. Ayan, ano kaya ang mangyayari? Makulit ka rin talaga! Galit na tugon ni daga. Inaalam ko lang naman kung pwede natin gamitin ito sa malayuang paglalakbay. Itong ating bangkang tutong. Magagamit kaya nila sa malayuang paglalakbay ang bangkang tutong? Sa palagay mo, ma'am? Hindi, alamin natin sa kwento. Sa kanilang muling maglalakbay, paliit ng paliit ang kanilang bangkang tutong. Mas mabilis tayo kapag mas maliit ang ating bangkang tutong. Siguro, dahil kaya natin sumuot sa mga maliliit na mga singit-singit itong ating ilog. Sabi ni ibon.
Tingnan natin mga bata at mga teacher kung makakarating ba sila sa kanilang patutunguhan. Ubus na! Ubus na! Ubus na! Ubus na! Ubus na! Bakit mo inubos ang bangka? At kahit nalunod na, agad ngayon yung daga ang natitirang subo ng bangkang tulong. Pinahamak mo! Pinahamak mo tayo sa iyong kapakawan! Galit na sabi ni Ibon. Nalunod si daga at hindi natagpuan kung saan pinangay ng ilong ang kanyang katawan. Si Ibon kaya nakaligtas? Yes, kagalupad. Bakit siya nakaligtas? Nagalit siya. Ba, alam ng mga teacher? Nakaligtas naman si Ibon dahil nakalipad siya at nagpatuyo ng pakpak sa sanga ng kawayan. Kumalat ang balita tungkol sa pagkalunod ni daga. Nagalit ang mga daga sa balitang iyon at tinugis nila ang ibon. Hindi man niya mailigtas ang ating mga kasama. Hindi niya iligtas ang kanyang kaibigan, ang ating kapatid na si Daga. Anong kasong kaibigan siya? Sabi ng matandang daga, matanda na ba yun? Mula noon, bihira nang tumapa ang ibon sa lupa dahil natatakot siyang tugisin ng mga daga. Lagi na itong namamahay sa pinakatuktok ng mga puno upang takasan ang mga galit na daga. At hanggang ngayon, hindi pa rin tumitigil ang mga daga sa pagtugis sa lahat ng uri ng mga ibon. Yan po ang kwentong Ang Bangkang Tutong, isang